Ako si Teacher Sherry. Para sa araw na ito, may panibago na naman tayong kwentong babasahin. Ang pamagat ng librong ito ay Ang Bisikleta ni Momon. Kwento ni Rebecca T. Añonuevo at iginuhit ni Joan Bereber Cando. Handa na ba kayong makinig? Halika, kilalanin natin si Momon at ang kanyang luma ngunit maaasahang bisikleta. Ayaw nang gamitin ni Momon ang luma niyang bisikleta. Nahihiya siya sa mga kalaro. Ang gilas ng mga bisikleta nila. Sari-sari ang nakasampay na kulay, nakasisilaw, tumatalon, umiikot, humaharurot at pag bumusina, tabi ang poporma-porma. Si Momon may bisikletang galing pa kay kuya. Maliit lang, kinakalawang at umiingit ang gulong. Momon, mumu, Momon, mumu. Tukso ng mga bata sa bisikletang luma. Diyan ka muna, sabi tuloy ni Momon. Saka isinandal ang bisikleta sa may kama at hinarap ang mga kalaro. Pero pinaligiran lang nila si Momon at pinakain ng alikabok. Mabuti na lang at sumunod sa kanya ang bisikletang bulok. Momon, mumu, Momon, mumu. Ah! Anong laki ng anino ng bisikletang gumagalaw mag-isa. Nagsitayo ang buhok at hindi makapaniwala sa nakita. Nag-uunahang pumidal palayo ang mga kalaro ni Momon. Humihikbing naglakad si Momon sa plaza. Walang malay, nakasunod ang lumang bisikleta. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, baka nakarating na ako ng Antipolo. Nakarating ka naman sa palengke hatid ko? Kung bago lang sana ang bisikleta ko, uunahan ko ang mga kalaro ko. Tingnan mo, inuunahan nila yung matanda, muntik nang sagasaan. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, tiyak na kahit baha, lalampasan ko. Oh, tumingin ka ulit. Ni hindi makatawid sa kabilang kanto ang mayayabang. Ayaw maputikan. Magpapahinog ang mga yan sa paghihintay sa hindi matapos-tapos na kaling hinuhukay. Pero hindi bago ang bisikleta ko. Napakinabangan na ni kuya. Napagpraktisan ng pinsan kong si Rona. Ginagamit ko araw-araw sa eskwela. Hanggang ngayon, buhay pa. Nangolekta nga ako ng peklat sa tuhod at braso, pero mabilis akong natuto. Kung dati hinihika ako at nahihilo, ngayon, magaan at maginhawa ang paghinga ko. Noong unay alangan ako at natatakot. Nang magtagal, ay alam kong kaya ko ring umikot. Salamat sa aking bisikleta. Patakbong bumalik si Momon sa bahay pero wala na ang anino nito. Nasaan ang bisikleta ko? Sigaw sa isip ni Momon. Heto ang bisikleta mo, inayos ko, nilangisan at pinintahan ng bago. Nahihiyang nilapitan ni Momon ang bisikleta. Yayakapin sana pero walang ano-ano ay tumalikot at nagkulong sa kwarto. Ano ba talaga, Momon? Nabibisit na ang bisikleta. Lumabas si Momon ng silid, liyad ang dibdib, nakasuot ng bagong medyas, bagong sapatos, bagong salawal, pati bagong gora. Tamang-tama para sa bagong bihis niyang bisikleta. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento natin para sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!